Nagsimula ng umusad ang hakbang ng tanggapan matapos maglabas ang Office of the Ombudsman ng mga opisyal na sabpina para sa Department of Public Works and Highways o DPWH at iba pang kaukulang ahensya. Ayon kay Senator Panfilo Ping Lacson, layunin nitong makalap ang mga mahahalagang record at dokumento kaugnay ng mga kontrobersiya na illegal reclamation project sa bahagi ng Laguna Lake na sakop ng Taguig. Patuloy rin ang pagbibigay ng karagdagang impormasyon at mga drone image mula sa Philippine Reclamation Authority o PRA upang suportahan ang isinasagawang fact-finding investigation. Saklaw ng nasabing investigasyon ang mga nasa 8 reclamation site kung saan ang karamihan ay nagsimula pa noong 2007. Bukod dito, naghahanda na rin ang PRA para sa pagsisimula ng mga forfeiture proceedings para sa tinatayang 85 ektaryang lupang sangkot sa operasyon. Pinawi rin ang pangamba na maaaring mas lumala pa ang siltation o pagkakaipon ng putik ng lawa dahil sa patuloy na pagtatambak ng lupa ng walang sapat na kaukulang permit. Samantala, tambak ng basura, yan ang itinuturing na isa sa pinakamalaking problemang kinakaharap ng bawat lungsod sa Metro Manila kada bumubuhos ang ulan dulot ng bagyo at makikitang lulutang sa baha. Dito nagpahayag sina MMDA General Manager Nicolas Torre III at Parañaque 2nd District Representative Brian Yansuan ng ilang solusyon na isinasagawa ng pamahalaan. Para sa kabuuang detalye, narito ang ulat ni Jade Buhoy. Kaya makakita ka ngayon, nung mga nakakotse, tatabi sa kalsada, mag-iiwan ng basura. Makakita ka ngayon, nung paglabas na ng kanilang community, wala na silang pakialam. Basta somebody will do it, somebody will clean it, yun ang nagiging attitude. Sa nagdaang hagupit ng habagat, naging matindi ang epekto nito lalo na sa Kamay Nilaan kung saan nakaranas ng baha ang ilang mga kalsada. Kaya patuloy naman ang panawagan ng mga mamamayan sa solusyon na masugpo ito. Kaugnay dito, nagpahayag naman ang ilang bahagi ng pamahalaan ukol sa mga hakbang para maibsan ito. Pinag-aaralan na ngayon ng DPWH, pinawag na ni Ansakto, nandun si Sec Vince, tinawag na yung district engineer saka yung assistant district engineer. Tinatrabaho na nila ngayon. Kabilang dito, itinuturing din na ang tambak ng mga bumarang basura sa drainage ang problema. At ayon kay Metro Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III, hindi lang garbage management ang problema, kundi aniya ang inaasal din ng mga mamamayan pagdating sa paraan ng pagtatapon ng mga basura sa malalaking kalsada sa lungsod. Kaugnay nito, kanya ring iminungkahi na nagsisimula na ang hakbang ng Metro Manila Council o MMC upang masugpo ang lumalalang problema sa tambak na basura kada mayroong baha. Propose na sa MMC, sa Metro Manila Council, yung pag-create ng environmental police, nung anti-littering police. Ipinaliwanag niya na kinakailangang mahubog ang komunidad sa pagpapatupad ng maayos na pagtatapon ng basura. Aniya, bago magpatupad ng kaukulang parusa at panghuhuli sa mga lalabag dito, nararapat na maging kasanayan ito at manatiling palatandaan na ang maling pagtatapon ng basura ay personal na makakaapekto rin sa bawat mamamayan. Mungkahi naman ni Parañaque 2nd District Representative Brian Yansuan, kasama na sa inaasikaso na budget ng Kamara ang mga makabagong teknolohiya upang maibsan hindi lang ang paglala ng basura, kundi pati na rin ang issue sa flood control at mga sirang kalsada. So kailangan, kung may bumagsak na proyekto sa isang lugar, dapat maliwanag, may ebidensya to na kailangan to ng lugar na yon para maibsan yung problema nila sa mga bagay-bagay. Sa kasalukuyan, kanilang nilinaw na ang mga solusyong ito ay hindi agarang magkakaroon ng resulta. Pero kanilang binigyan diin na nag-uugnay na ang mga ahensya ng pamahalaan upang makagawa ng angkop at konkretong solusyon upang maibsan ang lumalalang problema sa basura na isa sa mga sanhi ng baha. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.
Kasunod din ng patuloy na pag-ulan, labis na apektado ang mga magsasaka ng gulay sa Benguet, kung saan kanila na lamang itinapon sa kalsada ang ilang mga gulay dahil sa napakababang presyuhan nito at kakaunti o wala nang bumibili sa kanilang ani. Napag-alaman ng Department of Agriculture Cordillera Administrative Region na pag-aari ng mga magsasaka mula sa Gambang, Bakun at Amlimay, Bugia sa Benguet ang 2,5 tonelada ng Chinese cabbage at 4 na toneladang carrots. Dinala umano ito sa La Trinidad ngunit nananatili ito sa mahabang pila sa trading center at bunsod ng tuloy-tuloy na pag-ulan, nagsimulang mabulok o malusaw ang mga gulay kung saan hindi na ito maaaring ibenta sa merkado at napagdesisyonan nitong ibaba sa bakanteng lote ang mga gulay at ipinakuha na lamang ng libre sa mga turista at dumaraan. Dahil dito, naghahanap na umano ang DA ng paraan upang matulungan ang mga magsasaka na mabawasan ang pagkalugi kasunod ng patuloy na ring pag-ulan na nagre-resulta sa pagkasira ng mga pananim, pagkakaantala sa kalakalan at pagpapahina sa demand. Inatasan na rin ni DA Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang regional office ng DA na agarang suriin ang sitwasyon at gumawa ng kinakailangang hakbang upang tulungan ang mga magsasaka. Bunsod naman ng posibleng malalakas na pag-ulan na dala ng bagyong Neneng. Kasabay ng habagat sa ilang bahagi ng Luzon, nakaalerto na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Nakahanda ang higit 6 na milyong family food packs, higit 300,000 ready-to-eat food boxes at higit 200,000 non-food items na nasa mga warehouse ng DSWD sa iba't ibang rehiyon. Patuloy rin ang pagmonitor nito sa sitwasyon ng bawat rehiyon katuwang ang mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang mabilis na pagresponde sa oras na mga ilangan ng tulong ang mga maaapektuhan ng bagyo. Samantala, umabot na rin sa higit 1 milyong family food packs ang naipamahagi ng DSWD sa mga rehiyon na apektado ng patuloy na epekto ng habagat. Sa iba pang balita, isang kahina-hinalang padala na naglalaman ng ilegal na droga ang naharang ng Bureau of Customs o BOC Port of Clark, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA at iba pang Interagency Task Force. Ang nasabing kargamento ay nagmula sa Estados Unidos at patungo sa Taytay, Rizal ay nadiskubre habang dumadaan sa regular na proseso ng clearance sa paliparan sa Clark. Matapos ang inspeksyon, natuklasan ang tinatayang 925 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 6.29 million pesos at nakatago sa loob ng isang water pressure equipment. Agad nang naglabas ng warrant of seizure and detention ang mga otoridad laban sa mga kargamento dahil sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ayon sa BOC, patuloy ang pagpapatibay ng pamahalaan sa border protection at kooperasyon upang masawata ang pagpasok ng mga iligal na kontrabando sa bansa. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.